So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagaga, what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, ito na. Ito na yung almost 2 weeks ko na tong iniintay. Kasi last time kasi interview lang yung napanood natin and hindi naman ako makapag-react doon. So ito yung bagong aabangan natin every Saturday tuwing 5 p.m. Mag-a-upload to si Merk ng kanyang reality show na kung tawagin ay syempre Grace Family, okay? Etong anong to, itong episode na to ay tinagurian na ambisyosa. So tingnan natin kung gaano katarantado si Pam dito sa dito sa episode na to ni Mark. I want to see that. Let's see. Yung ginagawa support lang. Gusto ko medicate lahat ng mga bagay sa So ito yung previews. Sige, wag na to. Dito na tayo. So start. Realize niya na dapat ako yung pinili niya. Hindi, joke lang. Mami, salamat. Ay, alright, okay. Okay, dito naglalaro lang sila mag-asawa, it's fine. Pero meron dito si Pam na mga tingnan natin, pakinggan natin. Sa mga nagpapasaya sa akin yung pag-shopping. Kaya kahit hindi kami lumalabas ng bahay, madalas naman ako nag-online shopping. Dito ko nililibang yung sarili ko. Dumating na yung order ko ng sapatos at syempre, pinakita ko agad kay baby. So, umpisa pa lang mga boss, kitang-kita na natin kung gaano ka-irritable etong si Pam dito sa episode or sa tunay na buhay, sa reality show, di ba? So ganito pala talaga siya sa tunay na buhay, no? Minsan nakakasama ko si Pam and si Mark, but syempre ilang oras lang naman, hindi ko naman sila nakakasama sa live. So first time ko na siguro magaling rin magtago si Pam, no? So first time ko makita tong ganitong style ng ugali ni Pam. So, medyo, hindi naman ako super shocked kasi, syempre, seeing her, kita mo na agad na puro signature yung mga damit niya. So, yun. Ewan ko, for me, there is nothing new. Pero yung tipong ganito pala talaga yung pinagdadaanan ng kaibigan ko sa tulad ni Pam is quite sad para sa akin, no? Daddy! So dito mga boss, kita natin na dumating na yung parcel ni Pam. And I think mamahalin tong chinel or sapatos na ito na nabili na ni Pam, ano? Through online, as she said. Siguro around nasa 60K. So dito si Merk, ayan, sinusukat nila. Saya ni Merk, 'di ba? Tapos ito yung sagot ni Merk na medyo may Check pagkabobo. yung bangko namin at nabawasan ako ng 60,000 Yeah. pesos. So 60K. Pero okay lang. Importante sa akin, masaya siya. Yan. So kumbaga nandito na tayo sa sitwasyon na martir po yung lalaki, no? Sigurado maraming ganito. Kasi usually yung lalaki, yung pag nambubuli sa babae ay ipapakulong na agad si lalaki, etc. etc. How about sa ganitong sitwasyon? Anong dapat gawin dito? Kapag yung babae nang bubuli sa lalaki, anong gagawin, di ba? So, sana si Mark mailabas niya rin yung true niyang character. Well, totoo niya naman na talagang character to. Wala siyang choice. Medyo lang. For me, medyo underdesire din siya tulad ni Tito Vince. So, tingnan natin. Panuorin pa natin to. Ayan. So, Thanks, Daddy! So sobrang happy ko, tinawagan ko agad yung mga BFF ko para ipakita ko yung bago kong shoes. Tumawag sa amin si BFF ni Be para ipakita niya sa amin yung bagong bili niyang shoes. Ayun nga pala, may bili ako. so ito po yung weird, no? Kasi ano sila, meron pala namumuo, kaya pala napansin ko this past few months nadadalas ang pagsama ni Pam sa mga ito kay Aviona tsaka kay B. Medyo alanganin na ako sa dalawang to, sabi ko nga before, hindi talaga ako tiwala. Kasi tandaan nyo to, hindi mapapaalis ng Toro family ang mga members na yan kung
mabubuti sila kasi hindi ganun si Queen. So, definitely may nagawa talaga silang mali. And in this case, sinusulsulan itong mga itong si Pam ng maigi. Tingnan nyo nga kung maganda. So, ipapakita niya to. Tapos, parang hindi pa siya makakontent. Mga kahit sino naman eh. Lalo na pag nakukoletsyon ka ng mga ganong klaseng sapatos. Oo, kasi sa baby ko, bumili ako ng matamis. Diba? Pansinin nyo, ilan ang binili mo? Sinusulsulan itong dalawang to si Pam. Kasi kahit papano, naglagay na si Merk ng sistema sa kanyang pamilya, di ba? Na pag isa lang, siguro ganun. Kaya si Pam medyo ilag. So si Pam ngayon, naghahanap ng lakas ng loob and nakahanap siya sa dalawang ito. So ngayon, mapapabili pa ulit siya ng, ayan na, dito, makikita nyo, nilalandi niya si Merk. Kasi sila gusto ko din talaga ng color white na shoes. Color white? Oo. Kasi nga bagay yun sa So white na shoes naman, this time. Black yung before, white naman ngayon. Grabe. Bakit? Alam mo namang ano eh. Ayaw ko nang sabay-sabay kas. Bibili ka? O nakabili ka na? Sabili ko na. Oo. See? Sige, yung gantong sitwasyon, mga boss. Tulad niyan, si Merk, nangangarap din siya na magkaroon siya ng bahay na mas malaki, no, na mansion as per him. Kaso to be in that situation, to be in that position, kailangan niyang mag-ipon. So definitely hindi po sila makakaipon kung gastos ng gastos at kung ambisyosa, talagang napakalala. High maintenance, kumbaga, etong kanyang babae. Ganun pala yon, grabe. So anyway, mukhang wala naman din magagawa si Sa Merk. pera. Meron kaming mansyon na pinag-iipunan. Siyempre, magkano rin Ito. yun? Nasa 60M din yun. So, ayoko. So around 60M pala yung budget niya, so kailangan niya talaga mag-ipon. But eto nga yung ginagawa ni Pam sa kanya. Sad. Si Merk, napansin natin, busy siya sa pag-iisip ng future. Si Pam, busy naman sa OOTD niya. Outfit of the day ata ibig sabihin nun. Kada may bibilin ako para sa sarili ko, nagagalit sa akin si Merk. Eto na naman si Pam. Iniisip na naman niya na tinitipid ko siya. Kabibili ko lang ng Dior niya na bag. Hindi niya ba naiisip na dapat iba na ang buhay pag meron ka ng pamilya? Hindi na siguro para mag-away pa kami. Kasi syempre, nakita ko naman sa kanya na masaya siya. Ang sinabi ko na sa kanya, huwag na niyang uulitin na hindi sabihin sa akin ito meron siyang bibilhin. Tama. Huwag ko na ulitin yun ha. Correct, 'di ba? So sa isang banda sobrang tama si Merk, I agree. In this case si Pam sobrang grabe. So dito nag-training si Merk, tas mama ni Merk and my beautiful and cute inaanak. So eto na naman, yung sulsulera na naman. Magkasama kayo? Talaga? Miss ko na kayo. Sobrang bored ko dito sa bahay. Init na init talaga ako. Hindi ko alam anong gagawin ko. Wala akong magawa. Imagine niyo 'yan mga boss ha. Yung anak nila, yung nanay ni Merk ang nag-aalaga, dapat siya, 'di ba? Para tong medyo may pagkapapi. Pero in this case mas masaklap kasi nanay mismo ni Merk yung nag-aalaga. So sana man lang mabigyan ng kahit konting pagtingin man lang sa part na 'yon, no? Medyo nakakapikon din, no, sa isang banda. Nakakalungkot to sa part ni Merk. Grabe, sobra. Tapos ito, yan pa, parang pinipilit nila. Ayan na, nandyan na sila. Then, eventually, makukuha na ni Pam yung gusto niya. And then, sa Starbucks na sila, dederecho. So, parang, alam niyo yun, nagkukuntsabahan sila. Bibili ka pa. Kita nyo, nasabi ni B na bumili ka pa. Hindi man lang bilan ni Merk. Be, order ka lang ng umorder. Deserve mo naman yan. Tsaka hindi naman malalaman ni Mercy. Hindi ba kukunan? Alam mo, B, kaya ganyan pa rin ang buhay mo hanggang ngayon. Sa mga tao po na ganyan ang mentalidad, tumingin kayo sa sarili nyo, tumingin kayo sa salamin. Kaya hanggang ngayon ganyan pa rin ang buhay nyo kasi wala kayo yun nung tinatawag na sakripisyo. Sakripisyo sa pag-iipon ng pera.
sakripisyo sa paghihintay. Kasi, the right time will come kung ikaw ay natuto at marunong kang humawak ng pera. Pero kung ganito ka, nalustay ka, kahit sobrang dami mong kinikita, it doesn't matter. Kasi it will never ever matter. Kasi wala. Ganun pa rin. Kung papaano ka nagsimula, ganun ka pa rin matatapos. Wala naman siyang magagawa. Ang ganda sa niya, Roger Baby! Eh, parang pili puro ka tako. Wala kang So ito pinapakita niya. So ito dito si Pam nagda-drive, nagkakwento siya na yung life niya raw was somewhat like this. And iniyayabang niya sa mga tropa niya na itong Raptor daw talaga ay sa kanya talaga to. Pati yung bahay niya. So hindi daw yan kay Merc. Nagbago lang talaga yung buhay niya simula nung napangasawa niya si Merc. Kasi syempre yun nga, kuripot si Merc. And masyadong nag-iisip sa future siguro. That's why. Tapos, nagsuggest ako ng KKB. So dito, makikita nyo na nag-suggest naman talaga etong si Be, no? But end of the day, yung pag-suggest nila parang gagu-gaguhan lang, biru-biruan lang. Kasi end of the day, wala rin naman, di ba? Wala, tinanong nila kung magkano yung pera, 100 lang yung kay Be, tas 200 lang yung kay B. So, wala silang kapera-pera actually. So, si Pam at si Pam talaga yung gagastos, di ba? So, sobrang galante ni Pam. Kasi parang card naman ni Merc ang gamit, so it doesn't matter, di ba? Eto na yung kwentuhan nila. Pero paminsan-minsan, maboboard ka talaga, Kumbaga dito, naglalabas siya, na board siya sa bahay. Ay, nako, Pam. Minsan kasi dapat mas iniisip mo yung kaganapan sa buhay ng pamilya mo. Nag-asawa ka. So alam mo dapat before mo pinasok yung sitwasyon mo na yan na gento yung mangyayari sa buhay mo, 'di ba? Tulad ng kay Merc. Na dapat kinilala nyo muna siguro ng maayos ang isa't isa. So sa tingin ko kasi parang ang hinahanap ni Pam is yung bilyonaryo, as she said, di ba? Definitely, ang aking kaibigan, hindi bilyonaryo. He needs to work hard para lang ma-maintain itong high maintenance niyang asawa. Tas ang masama pa nun, tuloy-tuloy pa. Hindi naman yung isa-isa lang, di ba? Tuloy-tuloy po. So, ewan ko. Tingnan natin. Ay, hindi ako papayagan ni Mercury, hindi ako papayagan. Kahit dati parang sinasabi niya sa akin. Tapos kinasa ganyan, at gusto ko napag-aan. Bawal mamis? Oo. Bawal ulitin? Pero hindi siya ni asawa. Itong mga plano ni Pam is parang sobrang bored niya and gustong-gusto niyang bumalik sa dating siya siguro. Which thing is not that easy kasi ano siya may anak na, may pamilya na. So, hindi mo na pwedeng ibalik yung dati mong ginagawa o nakasanayan dahil lang namimiss mo at nalulungkot ka. Hindi po pwede yun kahit anong mangyari. Gusto niya pasusunod, di ba? O, pag gusto niya mag-gym, pwede siya mag-gym. Pag gusto niya Wala to. So, doon lang yung Bye. issue umiikot. Ito pang malupit doon. Binigyan pa kami ni Pam ng pamasahe pa uwi. I love it. Iba ka talaga, Pam. Sobrang galante ni Pam. Kita nyo naman, binigyan pa ng pamasahe and everything. Itong dalawang sulsulero na to. So, ito naman is Wolf Sting with Merc. Family time nila. At least meron silang konting family time. Okay. Eh, kasi nga yung pensioneros ko luma na. Huh? Tinutulang Dior mo So dito, gusto na naman, gumugusto na naman po si Pam ng tsinelas. So let's step in naman this time. Total naman daw si Merc ay bumili ng Gucci. Siya naman ay bumili ng Hermes! Ang Hermes po ay isa sa pinakamalulupit na brand lalo sa tsinelas. Sobrang mahal niyan mga boss. Medyo nagalit na si Merc dito. Yung sapatos, bago 68, bago 49. Gusto ko isang linggo, oras na kadalawang daang linggo ka. Noong mga oras na to, gusto kong sumigaw sa sobrang sama ng loob ko. Grabe naman.
So, 200k mga boss sa Hindi isang naman ako linggo. ganito dati. Dati kasi lahat ng gusto ko, nabibili ko. Ganito pala yung pakaramdam ng tinitipid. Kaya nga, di mo naman sinabing Hermes. Grabe mga boss, tinitipid pa 200,000 isang linggo. Kung ikaw, tinitipid ka pa ba sa 200,000 pero isang linggo? Wala ako naman kasi, kung ano stepping lang. Hindi naman niya kasi sinabi sa akin na Hermes pala yung Steffi na bibilhin niya. Hindi ko kasi gusto yung sunod-sunod yung gastos eh. Yung kasi yung ugali ko. Parang ayoko nang hindi porkit meron tayong pera, bibili tayo ng bibili kung ano mang magustuhan natin. Bakit hindi niya ako bibili ng gusto ko? Eh ayaw niya akong pagtrabahuhin eh. Tapos magagalit siya pag ginastos yung pera niya. Eh di wow. Eh kaninong pera yung gagastusin ko? Eh siya nga yung asawa ko. Alam Damn! Tangina, grabe to. naman mangingi ako ng pera sa iba. Diba? Sa akin lang walang problema sa akin kung magtatrabaho ako. Siyempre, dapat, kino-consider mo rin dapat na meron ka ng pamilya. Kahit nga ako sa sarili ko. Hindi ako nabili basta-basta, parang iniisip ko siya kung kailangan ko na ba talaga siya or luho lang siya. Wala mo na ako eh. That's tough, man. That's tough love. Ito yung tinatawag na tough love, mga boss. Ano mo na isasabihin ko? Ito nga, kasi nga, sinunod ko nga yung sinabi nyo na bumili ako ng chinelas na Hermes. Alam mo, Pam, sa pakikipagkaibigan mo sa dalawang to, dito ka talaga mapapahamak. Hanggat hindi mo sila hinihiwalayan, kayo ang maghihiwalay ni Merc, for sure. Hindi kayo magkakaayos dito, mga boss. No. So, yan, dumalaw sila. Okay. Pinapakita yung binili. Dapat dami mo lang pinili, tinatlo mo sa akin. Kahit patok pa rin. WFF! Dapat may tsaka black BFF. Ika mo ka. Sinusulsulan pa. Kulang pa daw. Dapat may dalawa pang kulay. Hayop talaga to si B. Balik siya sa akin. Hindi siya nagkamali na papakinggan. BFF, go rock. Support ako sa'yo palagi. Bumili ka ng bumili na kung anong gusto mo. Deserve mo yan. Grabe si B. Tangin. Saan sila? Okay. Betty, wala na lang yung chinelas ang friend ko. Kabibili lang Hermes. Parang resto to. Habang okay. Imagine niyo nag-good time si Pam. Samantalang si Merc sinasamahan si Wolf sa pedya. So doon pa lang alam niyo na see the difference, guys. Grabe, sobrang nakakalungkot si Merc sa part na to. Tapos ito naman si Pam. Pakinggan natin. Nagulat ako nang bigla akong kinausap ni Pam. Wala, syempre, parang mabili ko yung mga tsaka syempre, magdadate-date ako sa'yo. Hindi ako kailangan, hindi ko kumigil. Okay naman tayo. Kahit na naman po. Makikita po natin na hindi na happy si Pam. Hindi na siya masaya na maging ganito yung buhay niya. Hindi na siya masaya na eto lang na 200k lang per week. Siguro ang kailangan niya po is mga 2 milyon per week. So definitely hindi si Merc kundi negosyante na dapat. So parang mga ala-iba na alawi po dapat. So parang dapat ganun yung style. Pam, dapat politician yan, Pam. Hindi si Merc. Kasi hindi yan kaya ng kaibigan ko. Masaya na ako sa kung anong buhay meron kami. At Yes. kontento na ako. Oo doon. naman. Kaya ako nag-open sa mama ni Merc. Akala ko kasi maintindihan niya ako. Pero sa bagay, sino bang kakampihan niya? Syempre yung anak niya. Dito ka lang. Siyempre naman, Pam. Kahit naman ikaw, sino kakampihan mo, 'di ba? Yung anak mo o yung nanay ng asawa mo, 'di ba? Talaga ako, di? Daddy! No! Sobrang swerte ni Merc at saka ni Pam kasi sobrang bait po ng nanay ni Merc. So, talagang alaga siya. Sa akin kasi, kaya niya nga ako pinili Kasi ayoko na mahihirapan siya. Gusto ko ang intindihin niya lang, si Wolf at ako. Ayoko na magtrabaho siya kasi gusto kong iparana sa kanya yung maginhawang buhay. Nung hindi pa kami kinakasal ni Merc, at nung nagtatrabaho pa ako, halos lahat ng gusto ko nabibili ko. Tapos ngayon tuwing may okasyon na lang, gusto ko sana every month meron akong bagong bag,
shoes, bagong car, mga ganun. Sobrang expensive ni Pam, mga boss. So, parang ganun ang pinaka-storyline nitong kay Mark na ito. Kumbaga, umiikot siya sa pera, paulit-ulit, pera, kailangan ni Pam ng ganito, kailangan ni Pam ng ganyan, laging si Pam, laging kailangan ni Pam ng bagong gamit, bagong kung ano-ano. So, si Mark walang magawa, kundi magbigay lang ng magbigay, kasi nga si Pam ay parang trophy wife, di ba? Siya yung pinaka-trophy wife dito. So, wala tayong magagawa, but matalino si Mark. So, supposedly, alam na yan ni Mark from the start. Kaso, syempre, yan pa rin ang pinili niya. So, wala na tayong magagawa sa part na yun. Minsan, na yan din yung consequence. So, yung mga magaganda, laging may consequence yan. Yung mapapangit na bagay, may consequence din. So, ito yung consequence ng magagandang bagay, Mark. Good luck. Kay Pam naman, hindi ko ina-expect na ganyan pala talaga yung ugali mo, no? Kala ko is nakikita ko lang sa'yo, yung pala talagang yan pala yung natatago mong ugali. That's kind of tough, kaso ang hirap mo namang i-judge sa unang episode pa lang. Abangan natin next week. One love, good fucking vibes.